Pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Good afternoon po ulit. Opo. Kagaya po ng sinasabi ng marami pong mga preacher na tumatayo dito, pribilehyo lamang din po kung bakit kami nakakatayo at patuloy na nagagamit ng ating Panginoon. Hindi po kami magagaling, hindi po kami aral, sa anumang school, pero sa biyaya ng Panginoon, patuloy po kaming tumatayo sa biyaya lamang po lagi ng Panginoon. No? Sa tagpumpong ito, bago po tayo magsimula, hilingin po muna natin yung pagsama ng ating Panginoon sa pangangaral po sa hapong ito. Ama naming Diyos, minsan pa kami po'y lumalapit sa inyo. Hinihiling namin, Panginoon, ang pagsama ninyo at ng Santong Espiritu. Ikaw ang bigay sa amin ng kaunawaan, ng bukas na puso, at ikaw, Panginoon, na magturo sa amin ng mga bagay na dapat naming gawin, i-apply sa aming mga buhay, Panginoon, at lalo naming makita kayo sa bawat talatang aming pag-aaralan. Makita namin na kayo'y buhay at kumikilos sa buhay ng inyong mga anak, at kailanman, Panginoon, ay hindi nagpapabaya. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang siyang maitaas. Gabayan niyo po kami at ng iyong Santong Espiritu. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago po tayo magpatuloy doon sa tumungo doon sa ating verse na pag-aaralan, maikli lang po to, bagamat kinuha ko na po 11 hanggang 34, pero maikli lang po ito. So, balikan lang po muna natin, atras lang po tayo ng konti sa verses 6 and 10. So, ang plano ko po sana kasi ay mag-series po sana ng Philippians. Kaya lang sa pag-umpisa ko po, pag-aaral ko po ng introduction ng Philippians, napunta ako dito sa Acts chapter 16. Kung bakit nga ba napunta si Paul, nagsimula siya magministeryo sa Filipos. No? Medyo mahaba na rin po kung pagdudugtungin ko sila, kaya ito na lang po muna. No, sa Acts chapter 16 verses 11 to 34. Sa verse 6 to 10 po, makikita agad natin dito kung ating babasahin yung probidensya ng ating Panginoon. No, yung kilos ng ating Panginoon. Pag sinabi po nating probidensya, no, hanapin ko lang po. Sabi dito sa ating 1689, no, Confessions of Faith. Pagdating sa probidensya ng Diyos, sabi dito, sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at karunungan, ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Siya rin ang umaalalay, namamatnugot, nangangasiwa, at namamahala sa lahat ng ito. No, sa pangalawang point sa Kabanata 5 ng Probidensya ng Diyos, sabi dito, walang nangyayari na nagkakataon lamang at hindi sakop ng probidensya ng Diyos. So dito sa buhay ni Pablo, makikita natin yung kilos ng probidensya ng ating Panginoon sa verses 6 to 10, kung saan maraming plano si Pablo na dapat niyang puntahan, ngunit hindi niloob ng Espiritu ni Kristo. No? Ganun din sa buhay natin kung minsan, hindi direktang iniahayag ng Diyos sa atin kung ano yung nais niyang gawin, yung nais niyang ipagawa sa atin. Ngunit, may mga pintuang binubuksan at sinasara ang Panginoon sa ating buhay upang gabayan tayo. And in those closed doors, still, probidensya pa rin to ng ating Panginoon. In verses 6 to 10, nagnanais si Pablo at yung mga kasama niyang mensahero na pumunta sa Bithynia. No, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Kristo. At sa isang pangitain na nakita ni Pablo, kung saan merong isang lalaki na taga Macedonia daw, ang sumisigaw at humihingi ng tulong sa kanya. At dito, dumating yung kaunawaan kay Pablo na sila ay kinakailangan pumunta sa Macedonia upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. So it is by special act of God's providence kung bakit na naglilid sa buhay ng mga apostol. They are led to the place where they're supposed to go. So dahil may mahalagang ipinagagawa din ng Panginoon sa kanila. So sa buhay din natin, we may not be seeing visions, hindi man tayo nakakita ng mga pangitain, hindi man tayo nakakita ng mga panaginip o mga revelations, but we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. No? Bigyan ko na lamang din po kayo ng
Example, katulad na lamang po nung nakaraang linggo, nung pauwi na po ako dito po sa church. No? Pasakay na po sana ako ng Grab, kaya lang medyo matagal pa po yung dating ng Grab. May nabook po ako, 17 minutes, may ihahatid pa po siya. So nagpasya po ako na sa SM na lang po ulit ako magbubook. No? Hopefully, mas mabilis yung biyahe, mas maraming mga sasakyan na available. So, sa madaling sabi, nagpunta po ako ng SM, nagbook po ako. No, dyan lang po sa terminal, pagbaba ng jeep. Tapos, galing Landers yung sasakyan ko po sana. So, isang diretsyo na lang po siya, tihinto na siya sa akin. Kaya lang po, nagulat ako, bigla siyang pumasok ng SM. Umikot pa siya. So, sabi ko, nakakaya naman dun po sa Grab kung ang layo na ng ikutin niya. Kaya sabi ko, sige, meet ko siya halfway. Lakad akong konti dun sa isang entrance po ng SM. So pagdating ko doon, nagsi-cellphone po ako, nag-aantay ako ng Grab. Meron 3 matandang babae na dumating at yung isa nakasakay sa wheelchair, yung isa tulak-tulak siya, tapos yung isa dala-dala yung gamit nila. So pasakay na rin sila ng sasakyan. So nagsi-cellphone po ako. Maya-maya, nagulat ako, biglang may maingay. No, nahulog pala yung babae doon sa wheelchair, palipat na siya doon sa sasakyan. So paglingon ko, tumakbo po agad ako at nilapitan ko. No, kinarga ko yung babae, sinakay ko sa wheelchair, tapos po, tinulungan ko sila hanggang sa makasakay doon sa sasakyan. So sabi nung babae na nahulog sa wheelchair, sabi niya doon sa mga kasama niya, parang paiyak na siya, sabi ko sa inyo, sa bahay na lang ako, huwag niyo na akong isama. Sabi naman ng isang babae na nagtutulak, hindi, nag-iinarte lang po yan. Ganon. So, pero hindi po yun yung kwento, kumbaga mahirap naman po, no, nasasadyay niya na mahulog pa siya doon, masaktan na arte lang daw po yun. So sabi, tinulungan ko na po, makasakay sila doon. After kong matulungan, siya na rin pong dating naman ng Grab ko, saktong dating ng Grab ko. No, makasakay sila. So, umalis na rin po ako. So dito, nakita ko, habang nakasakay po ako doon sa Grab, binalikan ko lang po yung pangyayari. Sabi ko, dapat dito pa lang sasakay na ako sa CRC, dito pa lang magpapasundo na ako ng Grab. Pero niloob ng Lord na pumunta ako doon. So, pumunta pa ako ng SM. No, pagdating ko doon sa SM, dapat diretso na lang yung Grab, susunduin na ako, pero pumasok pa ng SM. So lumakad ako doon. So niloob ng Diyos, nakita ko yung para matulungan yung babaeng iyon, no? It may not be for the proclamation of the gospel, but to be used by God for para makatulong sa kapwa ay isang pribilehiyo na rin na maituturing. No, niloob ng Diyos lahat ng nangyayari upang makatulong tayo sa kapwa natin. No, para sa atin ang mga tinawag ng Diyos, ang lahat sa buhay natin ay nagkakalakip-lakip para sa ating kabutihan. No, at para na rin sa ikabubuti ng mga tao sa ating paligid. No, nais ko lamang pong ipakita sa tagpong ito na sa buhay natin, personal man or corporately as a church, ang Diyos ang may kapahintulutan ng lahat ng bagay. Kailangan lamang nating magtiwala sa Kanya. No? Therefore, sa lahat ng ito, makikita at masasabi nating God is at work. So, ang pamagat po ng ating pangangaral sa hapon pong ito is that God is at work. No? Ang Diyos po ang kumikilos. No, going back po dito sa verse 11. Verse 11 and forward. Sabi dito, kaya't pagtulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia at ng sumunod na araw ay sa Neapolis at mula rooy sa Filipos na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia. No? So dito, naglakbay daw po sila Pablo mula sa Troas at nagtungo sa Filipos na bahagi ng Macedonia. So tingnan po muna natin yung Philippi o yung Filipos. No? Ito ay isa sa malaki at pinakaimportanteng lugar sa Macedonia. Sabi dito, ito ay pinangalan sa isang hari na si King Philip of Macedonia or Macedon. Kung di po natin kilala si King Philip, marahil kilala natin yung anak niya. No? Siya po ay ama ni Alexander the Great. No? Under King Philip, ang Macedonia daw po ay itinatag at na-fortify bilang isang military base o base militar. No? And in Filipos, merong iglesia na naitatag daw po dito. At dahil sa iglesyang ito, kaya naisulat ang isa sa napakagandang liham ni Apostol Pablo. At ito yung liham para sa Philippian congregation. So ito rin daw po in history,
ang lugar na itong Filipos na ito ay isang mahalagang lugar sapagkat nung taong 42 BC, nagkaroon ng isang mahalagang digmaan sa pagitan ng mga taong nagnanais na maging susunod na emperador ng Roma. Sa pagitan ng puwersa o ng kampo ni Brutus and Cassius laban sa kampo naman ni Mark Antony at ni Octavian. So nagkaroon ng pagtutunggalian kung saan si Octavian at si Mark Antony ay naging mananagumpay. Nagtagumpay sila laban sa kanilang sa kabilang kampo kung saan nagtulak kay Octavian bilang susunod na o bilang bagong emperador ng Roma. Again, kung di tayo familiar kay Octavian, marahil kilala tayo sa panibagong pangalan niya. Siya po ay kilala bilang si Augustus Caesar. At dahil kay Augustus Caesar o kay Octavian, itinalaga niya ngayon yung Filipos bilang kolonya ng Roma. So which is relevant dito sa ating pinag-aaralan. Sabi dito, sila ay nagtungo sa Filipos na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia at ito'y sakop ng Roma. Ito ngayon ay kolonya or colony ng Roma dahil kay Augustus Caesar. Now, in verse 13, sabi dito, at sa araw ng pamamahinga ay umalis sila Pablo at nagtungo sa tabing ilog sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ng mga Hudyo upang manalangin. No? So obviously, sa lugar na ito sa Philippians, wala pang sinagoga kung saan sila maaaring makapanalangin. No? Ngunit doon ay may mga hintil na nananalangin sa tabing ilog. No, bakit sa tabing ilog kaya? So kaugalian po noon at parte ng Jewish prayer, nag-observe sila ng ritual of cleansing o yung paglilinis, paghuhugas. So mahalaga sa kanila na nasa meron silang tubig, no? Sa balon, sa ilog, no? Or sa mga poso. Basta merong tubig kung saan sila makakapaglinis. No, in this case, sa tagpong ito, yung ilog. So habang sila ay naupo doon, sabi dito, sa dulo ng verse 13, at kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. At habang sila ay nakikipag-usap, nangangaral, in verse 14 sabi dito, at nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. No, si Lydia ay ipinakilala bilang sumasamba sa Diyos, negosyanteng nagbibenta ng mamahaling tela na kulay ube. No? Yung tela na kulay ube, nire-represent po nito yung royalty. No? So mamahaling tela to, yung pagkulay ube. Kasi mamahalin daw po yung telang ginamit at yung pampakulay na ginamit. No? Kumbaga, yun yung nagre-represent ng royalty para sa kanila. Kumbaga, the rest ng ibang kulay, mumurahin, pero yung kulay ube, yun yung mamahalin. Kung titingnan natin dito, since si Lydia ay nagtitinda ng ganitong klaseng tela, makikita natin na medyo maalwan yung buhay ni Lydia. No, meron din siyang sariling tahanan. So, nangaral si Pablo at binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia sa ipinangangaral ni Pablo. Sabi pa dito, binuksan ng Panginoon, sa dulo ng verse 14, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. So makikita natin yung pagiging consistent din po ni Luke sa katuruang kanyang pinangahawakan na ang Diyos ang nagbubukas ng puso ng tao upang tanggapin ang kanyang mga aral. Again, hindi niya sinabing si Lydia. Binuksan niya, naging willing siya sa kanyang sarili na makinig. No? Sa halip, ang Diyos ang nagbukas ng puso. Hindi si Lydia ang nagbukas ng kanyang sariling puso sa mga ipinangangaral ni Pablo, kundi ang Diyos na maging yung ating pagsampalataya o maging yung pagkakaroon pa lamang natin ng pagnanais na kilalanin yung ating Diyos, yung pagnanais na makinig sa salita ng Diyos, tanggapin yung kanyang mensahe at katuruan, even yung spark ng desire na makinig sa salita ng Diyos ay mula din mismo sa Diyos. Kaya't kung may mga taong ayaw tanggapin yung mga pangangaral ng salita ng Diyos, marahil ito ay dahil sa kanilang pagkamakasalanan.
Binubulag sila ng kanilang mga kasalanan. So Luke gives credit to whom credit is due with regards to our conversion. And ang Diyos yung nagbubukas sa atin para sa Kanya. Ang Diyos yung nagbubukas ng puso natin para sa Kanya. Ang Diyos yung dahilan kung bakit tayo nagagalak na makinig sa pangangaral tuwing linggo. Ang Diyos din yung dahilan kung bakit natin nakukuhang tanggapin yung itinuturo ng Kanyang mga salita kahit na ito'y masakit para sa atin. Sapagkat ang Diyos ang nagkakaloob nito sa atin. And according dun sa study guide ng ESV, sabi dun, it is the supernatural work of God, not the wisdom or persuasiveness of the preacher, that ultimately draws people to God. Sabi dito, ito ay sa makapangyarihang kilos ng Diyos na naglalapit sa tao sa Panginoon at hindi sa husay at galing manghikayat ng mga tagapangaral. Hindi po dahil sa tagapagturo, hindi po dahil kay Pablo, bagamat siya'y mahusay. No, si Pablo na lang yung mahusay, wag na po yung kung sino man, hindi po ako. Ang Diyos ang nagbubukas ng puso. Hindi dahil sa galing mga kayat ng mga tagapangaral. So the major focus in our attention should be God and not man. At kung bumabaliktad tayo at tumitingin tayo sa tao at hindi sa Diyos, lumapit tayo sa Panginoon. Magpakumbaba tayo, humingi tayo ng tawad, mga kapatid. And according to R.C. Sproul, sabi niya dito, ang Diyos ang siyang nagbubukas ng ating puso, nagpapabago ng ating kaluluwa, nagpapabago ng direksyon ng ating puso. No, kung saan yung kalikasan ng ating puso ay hindi nakalinya sa kalooban ng Diyos. We are disinclined, sabi ni R.C. Sproul. Disinclined tayo sa kalooban ng Diyos. Ayaw natin, tinatanggihan natin lahat ng bagay patungkol sa Diyos. Kaya nga sabi sa Romans, walang nakakatalastas at walang humahanap sa Diyos. Ngunit dahil sa banal na interbensyon ng Diyos, His supernatural intervention, nagkaroon tayo ng matinding uhaw, nagkaroon tayo ng matinding pananabik sa mga bagay patungkol sa Diyos. So in our nature, tayo ay nagtataglay ng pusong bato in Ezekiel until nakilusin tayo ng banal na Espiritu at palitan ito ng buhay na puso na walang itinitibok kundi si Kristo at ang mga bagay sa Diyos. So going back to Lydia, according to scholars, siya yung unang convert sa kontinente ng Europa na nabanggit sa Biblia. Binuksan ng Diyos yung kanyang puso, maging ng kanyang pamilya. Tinanggap nila yung ebanghelyo ni Kristo at sila ay binautismuhan. And in verse 15, nang siya'y mabautismuhan na kasama ang kanyang sambayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil. At kami napilit niya. Di ba po, kumbaga, kung tayo ay mangangaral sa isang tao, tayo ipakanyayahan niya, di ba po napakasarap sa pakiramdam bilang lingkod ng Diyos. So dito sa verse 15, makikita natin yung naging tugon ni Lydia. Nagkaroon siya ng kagalakan sa kanyang bagong buhay. Kaya ganun na lamang yung kanyang paghihikayat kay Pablo at Silas na tumuloy sa kanyang tahanan. Hindi lamang yung itinuturo, yung kanyang tinanggap, kundi maging yung tagapagturo. Tila sinasabi ni Lydia na isa lamang maliit na bagay o walang kabagay-bagay na kayo'y paanyayahan ko at tumuloy sa aking tahanan, kayo'y pagsilbihan ko. Walang kabagay-bagay. Kumpara sa kayamanang aking natanggap, na dala-dala ninyo mula sa ating Panginoong Diyos. Yung buhay, yung pananampalataya, yung mabuting balita na dala-dala ninyo. Walang kabagay-bagay. So kung titignan natin, nung umagang iyon, bago niya ma-meet sila Paul, si Lydia ay gumising nang walang ganap na pagkakilala sa Diyos. Ngunit siya ay matutulog sa kanyang tahanan, sa kanyang higaan,
ng may bagong puso, ng may bagong buhay, at may Diyos sa kanyang puso. Same application in prayer na gusto natin na sa bawat taong lumalapit sa atin, sa bawat tao na pumapasok sa ating iglesia na walang ganap na pagkakilala sa Diyos, sila'y aalis, sila'y lilisan sa iglesyang ito, lalabas sa iglesyang ito, o hihiwalay sa atin ng may bagong buhay at may Diyos sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso. So sa uli ng verse 15, hindi nakatanggi sila Pablo sa paanyaya at namalagi sila sa tahanan ni Lydia. So marahil nagkaroon pa sila ng mga sharing, no, ng pangangaral, pananalangin, pag-aawitan, ano pa mang mga bagay na nagbigay ng kagalakan, kaluwalhatian sa Panginoon at nagbigay kagalakan sa kanilang mga kaluluwa. No? So the house of Lydia became the gathering place for Christians. Ito yung unang titignan natin tila naging iglesia sa Filipos. Dito unang nagkaroon ng gathering yung mga Christians. Kaya in verse 40 ng talatang ito, ng kabanatang ito, nang makalabas sila Pablo mula sa bilangguan, ay bumisita sila sa bahay ni Lydia at nakita nila ang mga kapatid na nagkatipon doon. So, makalipas po yung tagpong ito na malagi si Pablo at si Silas at ibang mga mensahero sa bahay ni Lydia, hindi nagtagal sa kanilang pamamalagi sa Filipos, ay nakaranas si Pablo ng pananakit at paninira mula sa ilang mga tao sa Filipos at siya ay naipabilanggo. In verses 16 to 24, may isang batang babae na alipin ang inaalian ng masamang espiritu, kung saan siya ay nakakapanghula dahil dun sa masamang espiritu na ito. At ginamit siya ng kanyang mga Panginoon or ng kanyang amo upang pagkakitaan sa kanyang mga panghuhula. So they make a great fortune daw, sabi sa ibang salin. So tila, maraming tao na kilala dun sa babaeng iyon, sa alipin na iyon. At itong alipin na ito ay sumusunod-sunod kay Pablo at sumisigaw at nagsasabi na itong mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinangangaral nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. So kung titignan natin, kung merong isang kilalang tao, na kung merong isang mensahero ang bumisita sa isang bayan, at merong isang kilalang tao doon at magsasalita na itong taong ito na mensahero ng Diyos ay nagpapangaral kung paano kayo maliligtas at siya'y galing sa kataas-taasang Diyos. Tila isang comfort ito para sa mensaherong iyon o sa misyonерong iyon, no? Pero dito kung titingnan natin, nainis si Pablo. Bakit? Sapagkat ang paraan ng pagkakasabi ng aliping ito ay upang hamakin sila Pablo. At ang Diyos na nagsugo sa kanila, which is typical para sa mga demonyo. And dahil ang aliping ito ay inaalihan ng demonyo, ng masamang espiritu, typical lamang sa kanila na hamakin ng Diyos at ang kanyang mga lingkod. No? Pinauulit-ulit ito nung alipin upang ipahiya, upang hamakin sila Pablo. So kung ating babalikan po sa book ng Gospel, during earthly ministry ni Christ, ang unang nakarecognize ng pagiging Diyos ni Kristo ay yung masamang espiritu. No, in Luke chapter 4 verses 31 to 34 pa lamang po. No, hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo Luke chapter 4 verses 31 to 34. Sabi po dito, siya'y bumaba sa Capernaum na isang bayan ng Galilea at siya'y nagturo sa kanila sa araw ng Sabat. Sila'y namangha sa kanyang pagtuturo sapagkat ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumal-dumal na demonyo at siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Sa 34 po, sabi dito, anong pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazaret, pumarito ka ba upang kami puksain? Kilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. So even itong demonyong to, kilala ang Diyos at ang mga taong lingkod ng Diyos. Ngunit, makikita natin dito, sinaway ni Kristo yung demonyong ito kahit na ang totoo yung sinasabi ng demonyong ito. Sapagkat makikita natin dito, ginagawa lamang ito ng demonyong ito upang hamakin
si Kristo. And same thing with Paul. Ginawa niya lamang ito upang maliitin, upang gawing katawa-tawa si Pablo at yung kanyang ebanghelyo na ipinangangaral. So bagamat in formal sense, according to some scholars, tama yung sinasabi ng mga demonyo, ngunit ayaw ni Pablo na siya ay ma-associate doon sa alipin na yon. Na baka akalain ng mga tao na sila ay magkasama sa ministeryo at masira yung gawain ng Diyos. Kaya nainis si Pablo at sinuway yung masamang espiritu na yon. At dahil dito ay inutusan ni Pablo ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesucristo na umalis sa babaeng ito in verse 18. Sabi po dito sa verse 18, at ginawa niya ito sa loob ng maraming araw. Ngunit nang mabagabag na si Pablo ay lumingon siya at sinabi sa espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kanya. At ito ay lumabas ng oras ding iyon. So this verbal command, kung titingnan natin, ay alinsunod din sa otoridad ni Kristo over demons na kanyang ginawa dun sa Luke chapter 4. So pinakikita nito yung kapangyarihan, yung authority ni Kristo, maging dun sa mga demonyo. And ipinagkaloob ni Kristo yung otoridad na ito, maging sa kanyang mga lingkod. In Matthew chapter 10 verse 8, kung saan nang isinugo niya yung kanyang mga lingkod, sinabi ni Kristo sa verse 8, sabi doon, pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ninyo ang mga patay, linisin ninyo ang mga ketongin, palayasin ninyo ang mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. So ito po ay alinsunod doon sa authority ni Kristo. So kung titignan natin, matapos mapalaya yung aliping babae na sinasapian, no? Kung titignan natin, dapat masiyahan yung mga amo dahil nakalaya na yung alipin nilang babae. Ngunit hindi. Sa halip, in verse 19, lalo silang nagalit sapagkat nawala yung source of income nila. Kaya sinunggaban nila si Pablo, sabi sa 19, ngunit na makita ng kanyang mga amo na wala na ang inaasahan nilang pakinabang, ay hinuli nila sila Pablo at Silas at kinaladkad sila sa pamilihan sa harap ng mga pinuno. O sa ibang salin, sila ay dinala sa liwasang bayan, sa harap ng mga pinuno ng lungsod. Pag sinabi nating liwasang bayan, hindi lamang po ito pamilihan, kundi dito din daw po inihaharap at nililitis yung mga ibang kriminal. Hinihaharap sa mga pinuno ng bayan at sa harap ng mga mamamayan. So sa atin ngayon, meron tayong mga courtroom, no? Very exclusive lang. Pero dito sa kanila, sa panahon nila, hayag sa lahat ng tao kung paano lilitisin at ano yung naging kasalanan nung kriminal. So iniharap ngayon si Pablo at Silas. At yung mga among ito ay nagsinungaling. Siniraan nila si Pablo and they bear false witness. Instead na sabihin na pinalaya ng mga taong ito, yung alipin namin na ilaalihan ng masamang espiritu, sinabi nila na ang mga Hudyong ito ay nagtuturo ng taliwas sa ating mga pinangahawakan. Taliwas sa ating mga katuruang Romano. Tinuturuan nila kami ng mga kaugalian at kautusan ng mga Hudyo kahit ito'y labag sa ating mga Romano. And in verse 22 to 24, sabi dito, ang maraming tao ay sama-samang tumindig laban kay Pablo at pinunit ng mga hukom ang mga damit nila Pablo at Silas at ipinag-utos na hagupitin sila. Nang sila'y mahugupit na nila ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan at pinagbilinan ang tanod ng bilangguan na sila'y bantayang mabuti. So kung titignan natin, marami sigurong kriminal ang dinadakip lang at pinapadala sa bilangguan. Pero dito, specifically, binanggit mismo at ipinagbilin mismo sa tanod na bantayang mabuti si Pablo at Silas. So ibig sabihin, meron ginawang
hindi maganda or malaki yung pagkakasala ni Pablo at ni Silas. No, yun yung pinapalabas ng mga Romanong ito. So sila ay nagsinungaling. So tila pinusasan sila upang walang paraan para sila ay makatakas. In verse 24, sabi doon, nang matanggap ng tanod yung utos na ito, kanyang ipinasok sa kaloob-looban ng bilangguan at ikinabit ang kanilang mga paa sa mga panggapos. No, yung panggapos po na ginamit sa kanila, sabi sa ibang salin, yung mabibigat na kahoy, mabibigat na mga tabla, kung saan sa Puritan stocks na ginamit nung panahon ng mga Puritans, no, yung ginawang sa kanila pag bitay, no, yung mga kahoy kung saan nakapasok yung kanilang leeg at yung kanilang mga kamay, same na ginamit dun sa kanilang mga paa upang hindi sila makatakas. No? At sabi po ng ibang mga scholars, sabi dito, yung gapos na inilagay sa kanila ay totally fitted. No, dikit sa balat. Dikit daw po sa balat upang magbigay torture sa kanila na tuwing sila ay magtatangkang gumalaw, maaari itong sumugat. So may added pressure dun sa paa nila. Sa bawat paggalaw nila, kikis-kis yung balat dun sa kahoy. So ito ngayon sila, Pablo at Silas, in humiliation, in isolation, hinagupit ng husto, ipinatapon sa kaloob-looban ng bilangguan, at ginapos sa mga mabibigat na kahoy. They are placed in hopeless situation. And in verse 25, sabi dito, ngunit, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himnos sa Diyos. Yung word na ngunit, or in English, yung but, no, which signifies that something's going to change. Ito yung pangyayari kay Pablo, but ito yung ginawa nila. Ngunit nang maghahating gabi, sila'y nanalangin at umawit ng himnos sa Diyos. At pinakikinggan sila ng mga bilanggo. No, siguro yung mga bilanggo nagtataka, anong ginagawa na itong nung dalawang to? Ni hindi na nga natin maipinta, hindi na natin makilala yung kanilang mga muka sa grabe ng bugbog na latay na kanilang tinanggap sa wawalang hiya sa kanila, hinubaran sila. Pero ito sila, nananalangin at umaawit sa kanilang Diyos. Tila nasisiraan na yata sila ng bait. No, siguro yun yung thinking ng mga bilanggo. And here's the challenge and application para sa atin. In the midst of their affliction, in the midst of their sufferings, anong ginawa nila Pablo? Sila ay nanalangin at nag-awitan sa Diyos. So may this be an encouragement para din sa atin, mga kapatid, na sa oras na tayo sinusubok ng kaaway, manalangin tayo, dumulog tayo sa Panginoon, lumapit tayo, lalo tayong umasa sa ating Panginoon. At tayo'y mag-awitan, knowing that in God, there is victory. And in verse 26, biglang nagkaroon ng malakas na lindol. Hindi lamang sinabing nagkaroon ng pag-uga ng lupa, ngunit sinabing malakas na lindol. Enough para yanigin yung mga pundasyon nung bilangguan na yon. Enough para buksan yung pintuan at makalag yung kanilang mga gapos. And in verse 27, nagising yung bantay at nang makitang bukas yung pintuan ng bilangguan, binunot niya yung kanyang tabak, thinking na nakatakas na yung kanyang mga bilanggo. At siguradong kaparusahan din yung nag-aantay sa kanya. Kaya anong ginawa niya? Binunot niya yung kanyang tabak. At balak niya nang gawin yung bagay na only Roman soldiers can do. Yung pagkitil sa kanilang buhay dahil sa kanilang naging failure sa duty nila. Para sa mga Roman, sa Roman system,
Yung pagpapakamatay sa kanila dahil sa failure nila, sa duty nila and responsibility, ay hindi pagpapakita ng kahinaan or kaduwagan. Para sa kanila, ito daw po ay virtue. Ito ay noble. No, pero dito, kung nangyari yung bagay na iyon at napatay nga siya, bagamat noble sa harap ng mga Romano, pero tiyak na siya'y mapupunta sa impyerno. So, alam ng bantay na ito na sa oras na may makatakas sa mga bilanggo na ipinagkatiwala sa kanya, bawat buhay ng nakatakas ay dapat niyang palitan. So, he was about to kill himself. Pero sabi sa verse 28, ngunit sumigaw si Pablo ng malakas. No? Kumbaga sa teleserye, nag-aakma na siyang sasaksakin niya na yung kanyang sarili. Ngunit sumigaw si Pablo, wag! Wag mong ituloy. Wag mong saktan ang iyong sarili sapagkat naririto kaming lahat. So nang marinig niya ito ng kawal, agad siyang nagpakuha ng ilaw at tumakbo sa loob. Binilang niya isa-isa yung bawat bilanggo at natagpuan niyang kumpleto. Nanginig siyang nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Tila sinasabi niyang, utang na loob ko sa inyo yung buhay na meron ako ngayon. I was about to end myself. Pero kayo na mga akusado, kayo yung nagligtas sa akin. Hindi na marahil maunawaan or nagme-make sense sa bantay na ito kung bakit yung bilanggong ito na pinakababantay-bantay sa kanila, mahigpit na pinababantay sa kanila, ay tinulungan siya. It doesn't make sense na itong taong ito, mga taong ito na inakusahan ng mabigat, ay siya pang tumulong sa kanya. Tinipon yung mga bilanggo at natagpuan kumpleto. Nang sila'y mailabas, sinabi ng kawal in verse 30, sabi dito, nang sila'y mailabas ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang ako'y maligtas, upang maligtas? So nagkaroon siya ngayon ng paggalang kay Pablo at kay Silas at tinawag niya sila bilang mga Ginoo. Ngayon ang tanong, bakit o paanong nasabi nung bantay na ito kay Pablo? Bakit niya natanong kay Pablo kung paano nga ba siya maliligtas? No? Hindi naman niya alam. So marahil, according to scholars, sabi doon, ipinahintulot ng Diyos marahil na marinig niya yung mungkahi ng aliping babae. No? Nung sinasabi ng demonyo na itong sila Pablo ay lingkod ng kataas-taasang Diyos at nagtuturo kung paano kayo maliligtas. Marahil niloob ng Diyos na marinig nung kawal na ito. Kaya nagkaroon siya ng idea na itong sila Pablo ay nalalaman kung paano siya maliligtas. No, kung titingnan natin na maging ang pahayag ng demonyo ay ginamit ng Diyos upang abutin itong makasalanan na ito. So makikita natin na kayang gamitin ng Diyos ang anumang kaparaanan, maabot lamang ang kanyang mga hinirang. At sa usapin ng kaligtasan, sa buhay man ng kahit na sinong mananampalataya, from the moment na sila'y nakapakinig, na tayo'y nakapakinig, tayo'y nabuksan ang ating mga puso at tinanggap natin yung ebanghelyo ni Kristo, ang lahat ng ito ay kilos ng Diyos. It is God who is at work. And in verse 31 to 32, sinagot ni Pablo yung mahalagang katanungan ng bantay. Sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ika'y maliligtas. Ikaw at ang buong mong sambahayan, at ipinangaral nila sa kanya at sa kanyang buong sambahayan ang salita ng Panginoon. And in verse 33 to 34, sabi dito, sila'y kanyang pinapanhik sa kanyang bahay. Ito yung naging response din nung bantay. Sila'y ipinapanhik niya sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain.
Siya at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak na sumampalataya siya sa Diyos. So tinanggap niya ng buong puso hindi lamang yung salita ng Diyos, kagaya ni Lydia, kundi maging yung mga lingkod ng Diyos na nagpahayag ng mabuting balita ng kanilang kaligtasan. So kinuha ng bantay sila Pablo at Silas, hinugasan yung kanilang mga paa, pinakain. Sila'y binautismuhan, no? At ang buo niyang sambahayan. So they share the same meal, no? Kagaya nung napag-aralan natin kay David and Mephibosheth. Yung halaga nung pag-share nila, yung pagsasalo-salo nila, no? Yung sharing of meal. Ano ba yung sinisimbolo nito? No? It signifies yung pagkakaisa, pakikipag-isa o pakikipagkasundo. That we share the same meal, we are no longer enemies. Walang lason sa pagkain ito. Kung ano yung pagkain kakainin mo, siya rin kakainin ko. Hindi na tayo magkaaway, kundi tayo'y magkapatid na. And we should treat each other as family united in Christ. So dito na po tayo magtatapos. In summary, sa buhay ni Pablo, niloob ng Diyos na magpunta si Pablo sa Filipos, upang mailigtas yung kaluluwa ni Lydia. Niloob ng Diyos na mamalagi si Pablo sa tahanan ni Lydia upang hindi muna siya umalis at lumipat sa ibang bayan. No, sapagkat kailangan niya munang mabilanggo, sapagkat ililigtas ng Diyos ang kaluluwa ng kawal at ng kanyang buong sambahayan. Niloob ng Diyos na inisin si Pablo ng masamang espiritu upang siya'y mabilanggo, ipatapon sa kaloob-looban ng bilanggo at igapos ang kamay. Niloob ng Diyos na mangyari ang lahat ng bagay na ito upang ipakita sa bantay na ang Diyos ni Pablo at Silas ay buhay. At dala-dala nila ang magandang balita ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. So makikita din natin na ang lahat ng mga bagay ay nasa kapahintulutan ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang mga hinirang. Therefore, masasabi na marahil ng bantay na ito at ni Lydia that all things work together for good for those who love God and those He called according to His purpose. Niloob ng Diyos na siya yung itinalaga na magbantay kay Pablo. Niloob ng Diyos na huwag niyang kitilin yung kanyang sariling buhay. Ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng kapahintulutan ng Diyos. And in conclusion, kung titignan natin, tila isang testimony kung paano ang isang mananampalataya ay inabot ng Diyos sa kanyang pagkamakasalanan. Lydia has her own testimony kung paano siya inabot ng Diyos. Niloob ng Diyos na that time na nandun sila Pablo ay naroroon din siya. Paul has his own testimony kung paano siya kinatagpo ng Diyos. And each apostles has their own testimony. And ganun din sa atin, meron tayong kanya-kanyang testimonya kung paano tayong kinatagpo ng Diyos. Yung providensya ng Diyos kung paano tayong inabot. But all of these testimonies speaks of the same thing. That in our salvation, God is at work. Ang Diyos ang kumikilos. At hindi lamang natatapos sa ating kaligtasan. The moment we are saved and until sa muling pagbabalik ni Kristo, God is always at work for His children. Again, God is always at work for His children. Kaya po in Philippians chapter 1 verse 6, sinabi ni Pablo, I am sure of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of our Lord Jesus Christ. Hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo, tapat ang Diyos at gagabayan niya tayo providentially and sovereignly. In all things, whether it be personal or congregational, always remember, brothers and sisters,
that God is always at work. And it is for our own good and for the glory of God. To God be all the glory. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po, Panginoon, sapagkat muli ipinaalala nyo sa amin, Panginoon, at pinakita nyo sa amin na sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sa lahat, Panginoon, ng pangyayari sa aming mga buhay, whether it be personal or even in this church, kayo ang may control, Panginoon. Ipinahintulot mo ang lahat ng bagay at walang bagay na nangyari ng labas sa inyong kapahintulutan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan, Panginoon. And help us that in every situations of our lives, Panginoon, makita namin yung pagkilos ninyo, yung pangangasiwa ninyo sa aming mga buhay. Anumang sitwasyon ng aming buhay, kami may in sufferings, Panginoon, or kami pinagpapala, tulungan nyo kami, Panginoon, na pasalamatan, na kami lumapit sa inyo, manalangin, Panginoon, at magtiwala ng lahat ng bagay ay nasa sa ilalim ng inyong kapahintulutan. Salamat po, Panginoon, and help us to say every day, Panginoon, that all things work together for good for those who love God. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos po ang papuri.